Kung ikaw ay isang coach dito sa Pinas and naniningil ng 500 pesos per session kasi nagpapabuild pa lang ng reputation, pakinggan mo ako. Hindi mo pinapabuild ang reputation mo. Ang pinapabuild mo, pila ng clients na hining-hindi ka babayaran ng nararapat sa'yo. And today, ituturo ko sa iyo kung paano ito ayusin. Ako, si Jose Villablanca. I've been a personal trainer since 2005, founder and CEO of Holy Fit. Most of my career was in Canada, and I'm also an author, guys. Okay? So we have a bunch of clients like multinationals like QB, Amdocs, Manulife, etc., Canva, ganun. At bago yun, personal trainer din ako. Alright, I want to go back to that. And naalala ko na mababa din yung price ko nung start. So I know where you're coming from. So yung mga coaching offers mo dito sa Pilipinas na hindi natatakot ang clients at hindi mo rin binabarat ang sarili mo, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. So here are the pricing mistakes 9 out of 10 coaches make. Ito ang mali. Ang mga Pinoy coaches na nagpa-price based sa kung ano sa tingin nila kayang bayar ng market, tinitingnan nila ang rates ng ibang coaches. Ini-imagine nila kung ano sasabihin ng kasama or college friend nila. Tapos, sasapit sila sa numerong nakiramdam nila ay safe. Yan ay cost-based pricing na binihisan ng pagpapakumbaba, and it's killing your business. First of all, sorry, I'm trying to be more Taglish, pero rap ako. Ang mga clients mo na gusto mo, yung mga totoong nagwo-work, sumisipot at nagre-refer ng mga kaibigan nila, hindi sila naghahanap ng pinakamurang coach. Naghahanap sila ng coach na confident sa trabaho niya, para singilin ito ng tama. Pag binabarat mo ang sarili mo, hindi premium clients ang naa-attract mo. Problem clients ang lumalapit. Yung mga nakikipagtawad, yung mga nag-ghost, yung mga tinuturing na optional lang ang oras mo. Ang presyo mo, hindi lang basta numero. Ang presyo mo ay isang signal. Sinisignal mo sa mga tao na premium ka, na hindi ka mura, na ayaw mo ng barat. So, let's talk about value-based pricing naman. I-flip natin ang model. Sa halip na mag-price based sa cost, mag-price ka based sa value. Tanungin mo ang sarili mo. Kung susundin ng client ang program mo for 3 months, anong itsura ng buhay niya? Hindi yung mga workouts, yung outcome. Okay? So, isipin mo yun. How would they feel? Baka mag-lose siya ng 10 kilos, baka maaayos ang back pain niya, baka sa wakas may energy na siyang makasabay sa mga anak niya, baka tumigil na siya sa pag-iyak sa harap ng salamin. Yes, may ganon. So think of the benefits, alright? Ngayon, tanong, magkano yung sa kanya? Magkano yun sa kanya? Sa pera, sa confidence, sa kalidad ng relasyon niya, sa mga taong na idagdag sa buhay niya. Taong. Years added to his life. Pag naiintindihan mo ang totoong value ng transformation, titigil kang mag-isip parang vendor at magsisimula kang mag-isip parang partner. At makikita yon sa presyo mo. Ang isang 3-month coaching program na nagbibigay ng totoong transformation dito sa Pinas ay nagkakahalaga at minimum mga 20 to 60K pesos. Hindi 5,000 pesos, hindi 8,000. Itigil mo na ang pagpaprice ng trabaho mo parang gym membership.
So, turuan ko sa inyo yung 3-tier offer framework. Ito ang framework na tinuturo ko sa bawat coach. Tier 1. Okay? Quick water break. Entry level. Group coaching or low touch point program. Price point 5 hanggang 15K pesos. Para to siya mga gustong subukan ang trabaho mo na walang malaking commitment. Tier 2, signature. One-on-one coaching, 3 months. Price point 25 hanggang 60K pesos. Ito ang bread and butter mo. Dito dapat mag-land ang karamihan ng clients mo. Bread and butter means ito ang meat. Ito ang I don't know kung ano yung Tagalog ng bread and butter. Not literal, obviously. Tier 3, premium. One-on-one coaching, 6 months pataas na may dagdag na access. WhatsApp support, custom programming, monthly check-ins, price point, 80 hanggang 200K. Para to sa mga seryosong clients na gustong seryosong partnership. Here, Tagalog paminsan, guys. Please bear with me. Laking Cebu ako. Pag inalok mo lahat ng 3 tiers, binibigyan mo ang choice sa client at may ginawang malakas ang choice. Nililipat nito ang usapan mula sa bibili ba ako o hindi, patungong alin ba dito ang bibilin ko. Wala kang 3 tiers, gawin mo na ngayong buwan. Okay? Kahit 0 pa ang clients ng Tier 3 ngayon, ang pagkakaroon nito sa menu mo ay nagbabago kung paano tinitingnan ng clients ang presyo ng Tier 2 mo. Now, let's talk about how to defend your price. Okay? Ngayon, pag nag-push back ang clients sa presyo, ito ang gagawin mo at kung ano ang hindi dapat gawin. Huwag kang mag-sorry. Huwag mong i-justify sa mahabang paliwanag tungkol sa mga certifications mo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang coaches. Got that? Okay. So, sa halip, maging curious ka. Sabihin mo ang tulad ng naririnig kita. Alin parte ng program ang parang mas malaki sa inaasahan mo? Excuse me. Okay, now let's move on. Tapos, makinig ka. Importante yan. Makinig ka. Dapat sila lagi ay nagsasalita. 9 times out of 10, ang objection ay hindi talaga tungkol sa presyo. Tungkol to sa uncertainty. Hindi sila sigurado kung gagana. Hindi sila sigurado kung ikaw ang tamang coach. Hindi sila sigurado kung matatapos nila. So, what do we do moving forward? Pag naiintindihan mo ang totoong objection, kaya mo nang i-address. Baka sa guarantee, baka sa payment plan, baka sa mas maliit na starter tier. Okay, so tier might mean packs. Pack 1, pack 2, pack 3. Hindi mo alam yun. Pero kahit kailan, wag mong ibaba ang presyo mo agad-agad. Sa sandaling gawin mo yun, tinuturuan mo ang bawat future clients mo na makipag-negotiate. At tinuturuan mo tong isang to na hindi naman pala seryoso ang presyo mo sa simula pa lang. And not only that, sasabihin niya sa mga friends niya yun. So ito naman. Para specific sa Filipino clients, pag binato nila sa'yo ang classic, wala bang tawad yan? Pa-discount naman. Ito ang response na gumagana. Sabihin mong ganito sa kanila. Oh my gulay.
Salamat sa pagtatanong at gets ko naman. Ang pricing ko ay sumasalamin sa level ng attention at resulta ng binibigay ko sa bawat client. Ang kaya kong gawin, bigyan kitang flexibility sa payment terms. Hatiin natin sa 2 or 3 hulog para mas kasya sa cash flow mo. Pero pareho lang ang presyo. Makakatulong ba yun? Alright, hopefully that helps. I'm sorry for the distraction. Sometimes. Anyway, pansinin mo na lang ang nangyari. Nag-acknowledge ka, hinawakan mo ang presyo mo, nag-alok ka ng creative solution, nananatili kang warm. Yan ang paraan ng Filipino sales pag ginawa mo ng tama. Hawak mo ang linya, pero manatiling tao. So baka may tanong ka na, when do I raise my rates? 3 senyales na panahon na para itaas ang rates mo. 1, you are fully booked basically, okay? Puno na ang booking calendar mo. At napapauwi ka na ng mga tao. Pangalawa, consistent na ang results ng clients mo at nagre-refer sila ng iba. Pangatlo, kitang-kita na lumago ang skill mo sa nakaraang 6 na buwan. Kung 2 sa 3 ay totoo, itaas mo ang rates mo ng 20 hanggang 30%. Sabihin mo ng maaga ang existing clients, months prior to you raising your rates, okay? Igalang mo ang current rate nila hanggang sa susunod nilang renewal. Tapos, move forward ka na. So, ako, before I raised my rates, binigyan ko ng chance yung mga clients ko na bumili at the current rate. And ang mga coaches na hindi kailanman nagtataas ng rates, kaalaunan nagkaroon ng sama sa loob sa clients nila. Huwag kang maging ganong coach. Ito ang action step mo ngayong linggo. Magbukas ka ng document. Isulat mo ang 3 tiers mo. I-price mo ang bawat isa based sa value ng transformation. Hindi sa cost ng oras mo. At i-post mo ang bagong presyo mo ng public. Sa bio mo, sa sales page mo, sa DM autoresponder mo. Okay? Keep it public. Wag, pet peeve ko talaga yung DM for price. Bakit mo tinatago? Right? Give it to everyone para ano nila. Kung gusto mong tingnan kung ang offer mo at sabihin ng tapat kung magkano dapat ang singil mo, DM mo ako sa Instagram or TikTok. @HolyBizPH. Binabasa ko lahat ng messages ko. And please subscribe to this video if you want to learn more, guys. At sabihin mo sa akin kung ano pa yung mga gusto mong tips na malalaman. Okay? Nag-accept ako ng mga 10 coaching clients right now that need help growing their business. Okay? Salamat po sa panood nyo and all the way making it to the end of this video. Sa next one, ulit tayo magkita. Bye for now.